Sa pamilyang Pilipino, ang tiwala ay parang hininga. Hindi mo ito napapansin kapag nariyan, pero sa sandaling mawala ito, pakiramdam mo ay mamamatay ka. Ang gabi kung kailan ko naramdaman na sinasaksak ako sa likod ng sarili kong pamilya, hindi sa pamamagitan ng sigaw o away, kundi sa isang ngiti, isang napakatamis na ngiti mula sa aking bayaw, si Marco. Nakatayo siya sa kabilang dulo ng kama sa ospital. Sa pagitan namin ay ang aking bunsong kapatid, ang aking si Isabel, na nakahiga, walang malay, at konektado sa mga makinang humihinga para sa kanya. At sa tabi ng kama, isang pirasong papel, isang dokumento na magtatapos sa lahat. Ang kailangan lang gawin ay pirmahan. Tiningnan ako ni Marco at ngumiti siya, pero hindi iyon ang ngiti ng isang bayaw na nagluluksa. Hindi. Iyon ay ang ngiti ng isang taong nanalo sa loto. Ang ngiti ng isang taong nakawala sa isang obligasyon. Sa sandaling iyon, sa malamig at tahimik na silid ng ICU, ang ngiting iyon ay parang isang malaking sampal sa aking pagkatao. Isang kahihiyan. Isang hiya na tumagos hanggang sa aking kaluluwa. Ang lalaking itinuring kong parang sarili kong kapatid na pinagkatiwalaan ng buhay ng aking pinakamamahal na si Isabel ay nakatayo roon na may pananabik sa kanyang mga mata. Pananabik na matapos na ang lahat at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng pagiging walang utang na loob. Hindi ako ang walang utang na loob. Siya. Siya na tumanggap ng lahat, pero ang isinukli ay kataksilan. Dahil sa loob ng 15 taon, si Isabel ang nagsilbing ilaw ng tahanan para kay Marco. Ibinigay niya ang lahat. Ang kanyang oras, ang kanyang pag-aalaga, ang kanyang pagmamahal, ang bahay na tinitirhan nila. Si Isabel ang nagpundar noon. Mula sa kanyang mga naipon bago pa sila ikasal, ang kanilang mag-inhawang buhay. Galing sa katalinuhan ni Isabel sa pagninegosyo. Ginawa niya ang lahat para maging perpekto ang kanilang mundo. Ang kapalit? Para kay Marco, siya ay naging isang kasangkapan na lang. Isang bagay na nariyan lang, na hindi na pinapansin. Walang pakialam. Iyon ang salitang nakikita ko sa kanyang mga kilos sa nagdaang mga araw. Palagi siyang nagmamadali. Palaging may kausap sa telepono. Palaging may kasamang isang babae, isang Angela, na sabi niya ay volunteer daw. Ako naman, bilang kanyang ate, palagi akong nasa likod nila, sumusuporta. Tinulungan ko silang ayusin ang kanilang kasal. Ako ang takbuhan ni Isabel sa tuwing may problema siya. Ako ang tumayong pangalawang ina sa kanya mula noong mawala ang aming mga magulang. Nag-iisa na lang, kaming dalawa sa mundo, kami na lang. At ngayon, narito ako, handa ng pirmahan ang isang kasulatan na tatapos sa buhay ng kaisa-isa kong kapatid. Dahil iyon ang sinabi niya. Dahil iyon ang sinabi ng mga doktor. Iyon ang lohikal na gawin. Inabot ko ang panulat, nanginginig ang aking mga kamay. Hindi lang dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa isang kutob, isang maliit na tinig sa aking isipan na nagsasabing, may mali dito, Elena. Pero isinantabi ko iyon. Sino ba naman ako para kwestiyunin ang mga doktor? Sino ako para labanan ang isang katotohanang napakasakit tanggapin? Pero sa sandaling dumampi, na sana ang dulo ng panulat sa papel, may humawak sa aking pulso. Isang mahigpit, ngunit nanginginig na kamay. Isang batang nurse. Ang pangalan sa kanyang uniforme ay Reyes. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Hindi takot para sa kanyang sarili, kundi takot para sa akin at para kay Isabel. At bumulong siya. Mga salitang magpapabago sa lahat. Huwag po kayong pipirma ng kahit ano. Isang saglit na katahimikan. Pakiusap po, dagdag niya, halos hindi na marinig. Magtiwala lang po kayo sa akin. 10 minuto lang po. 10 minuto. 10 minuto. Sa sandaling iyon, nagising ang isang bagay sa loob ko. Ang bagay na pinatulog ng pagluluksa at pagkalito. Hindi nila alam, lalo na si Marco, na ang matandang babaeng kaharap nila ay hindi lang basta isang ate.
Hindi nila alam ang aking lihim na yaman, ang aking alas, ang aking trump card, ang aking sandata ay hindi pera. Hindi rin ito impluensya. Ang aking sandata, 40 taon. 40 taon ng pagiging nurse sa isang emergency room. 40 taon ng pagbabasa ng mga taong nagsisinungaling para makalusot. 40 taon ng pag-alam kung kailan ang isang sitwasyon ay tama at kung kailan ito amoy malansa. Iyon ang aking lihim na yaman. Ang karanasang itinago ko sa aking pagre-retiro. Akala nila ako ay isang kawawang matanda na madaling mauto. Isang pawn sa kanilang laro. Pero hindi nila alam na ang pawn na minamaliit nila ay malapit ng maging reyna. Binitawan ko ang panulat. Tumingin ako kay Marco at sa unang pagkakataon sa loob ng 3 araw, nakita ko siya ng malinaw. Hindi bilang isang nagluluksa, kundi bilang isang mangangaso. At ang biktima ay ang aking kapatid. Ngayon, ang misyon ko ay hindi na lang ang iligtas si Isabel. Ang misyon ko ay bawiin ang kanyang dangal. Ang dangal na sinubukan nilang tapakan at yurakan. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa hustisya. Justice. Magbibigay ako ng isang leksyon. Isang leksyon na hindi nila malilimutan. Hanggang sa kanilang mga apo, hindi ako mananahimik. Hindi ako susuko. Kung naranasan mo na ang pakiramdam na parang estranghero ka sa sarili mong pamilya, kung naramdaman mo na ang sakit ng kataksilan mula sa taong pinagkatiwalaan mo, i-like at i-share mo ang video na ito. At mag-iwan ka ng komento sa ibaba. Kwentuhan mo ako. Nakinig ka na ba sa iyong kutob? At sabihin mo sa akin, saan kayo nanonood? Pakinggan natin ang inyong mga kwento. Dahil ang kwentong ito ay nagsisimula pa lang. Iniwan ako ni Nars Reyes sa maliit at malamig na silid na iyon. Isang consultation room, sabi niya. Pero para sa akin, isa itong hawla kung saan ako ikinulong kasama ng aking mga agam-agam. 10 minuto, iyon lang ang hiningi niya habang hinihintay ko siya. Ang bawat segundo ay parang isang patak ng lason na dahan-dahang pumapatay sa natitira ko pang pag-asa. Umupo ako sa isang upuang plastik at ang lamig nito ay gumapang sa aking katawan. Sa katahimikan, walang ibang maririnig kundi ang tibok ng aking puso at ang ugong ng aircon. At sa isipan ko, paulit-ulit na bumabalik ang mga pangyayari ng nagdaang 72 oras. Nagsimula ang lahat sa isang tawag sa telepono. Maaga pa noon, nasa Batangas ako, nagkakape sa aming beranda habang pinagmamasdan ang pagsikat ng araw. Iyon ang aking munting paraiso, ang aking kapayapaan. Pero winasak iyon ng pagring ng aking telepono. Nakita ko ang pangalan ni Marco. Ang bayaw ko, Ate Elena. Ang boses niya sa kabilang linya ay basag, nanginginig. Si Isabel. Nag-collapse siya. Nandito kami sa St. Michael's. Sabi ng doktor, brain aneurysm daw. Ate, hindi maganda ang lagay niya. Ang mga salitang iyon, parang mga pako na ibinaon sa aking dibdib. Si Isabel, ang bunso kong kapatid, ang kaisa-isa kong pamilya, hindi maaari. Kakakausap lang namin noong 1 linggo. Masigla pa siya. Pinaplano ang kanyang pinapangarap na biyahe sa Italia. Paano nangyari ito? Walang babala. Walang kahit anong senyales. Hindi na ako nag-isip. Kinuha ko ang susi ng kotse, nagdala ng kaunting damit, at bumiyahe pa Maynila. Ang biyahe ay parang isang masamang panaginip. Ang mga ilaw ng sasakyan sa kalsada ay lumalabo dahil sa mga luhang namumuo sa aking mga mata. Ang bawat kilometrong tinatakbo ko ay 1 kilometro papalapit sa isang katotohanang ayaw kong harapin. Sa isip ko, nakikita ko ang mukha ni Isabel noong bata pa kami. Kami lang dalawa ang magkasama matapos pumanaw ang aming mga magulang. Ako ang kanyang ate, ang kanyang tagapagtanggol. Ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi ko siya pababayaan. At ngayon, nararamdaman ko na binigo ko siya. Pagdating ko sa ospital bandang 2:00 ng madaling araw, sinalubong ako ni Marco. Ang kanyang mga mata ay mapula at namamaga. Niyakap niya ako ng mahigpit.
At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kanyang kalungkutan. O iyon, ang akala ko. Wala na raw brain activity ate, sabi niya. Ang kanyang boses ay paos. Sabi ng doktor, wala nang pag-asa. Gusto ni Isabel na umalis ng mapayapa, ng may dignidad. Kailangan na nating pag-usapan ang mga arrangement. Arrangements? Agad-agad? Hindi pa man malamig ang katawan ng kapatid ko, ito na agad ang nasa isip niya. Ngunit sinantabi ko ang pagdududang iyon. Marahil ganoon lang talaga siya. Practical. Marahil sinusubukan lang niyang maging matatag para sa aming dalawa. Ngunit sa sumunod na 2 araw, nagsimulang lumaki ang maliliit na binhi ng pagdududa sa aking isipan. Napansin ko ang mga bagay na hindi tama. Ang mga doktor, lalo na ang isang Dr. Santos, ay hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Kapag nagpapaliwanag siya ng kondisyon ni Isabel, ang kanyang mga mata ay laging gumagala. Tila may hinahanap na sasabihin sa isang script na kinabisa niya. Ang mga paliwanag niya ay puno ng mga teknikal na salita, pero kulang sa puso, kulang sa simpatiya. At si Marco, laging naroon ang kanyang pagmamadali. Bawat ilang oras, tinatanong niya ako kung handa na ba akong pumirma sa DNR. Ang Do Not Resuscitate Order, ang papeles na magbibigay sa kanila ng pahintulot na tanggalin ang life support para makapagpahinga na si Isabel, ate, lagi niyang sinasabi. Pero ang tono niya ay hindi nagluluksa. Ito ay naiinip. At nariyan din si Angela, ang babaeng iyon. Ipinakilala siya ni Marco bilang isang hospital volunteer, isang taong tumutulong daw sa mga pamilyang dumadaan sa krisis. Pero ang kanyang kilos ay hindi kilos ng isang volunteer. Ang kanyang mga damit ay mamahalin. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang. At ang paraan ng paghawak niya sa braso ni Marco, hindi iyon isang simpleng pag-alo. Iyon ay pag-aari. Isang haplos na puno ng paglalambing. Minsan, nakita ko sila sa dulo ng pasilyo. Akala nila ay walang nakakakita. Nagbubulungan sila. At nakita ko si Angela na ngumiti habang hinahaplos ang pisngi ni Marco. Anong klaseng volunteer ang gumagawa niyon? Ang lahat ng ito ay bumalik sa akin habang nakaupo ako sa malamig na silid, ang nanginginig na boses ni Marco. Ang umiiwas na tingin ni Dr. Santos, ang pagkaapurado. Ang malagkit na tingin ni Angela. Ang mga ito ay mga piraso ng isang palaisipan na hindi ko mabuo. Pero alam ko, sa kaibuturan ng aking puso, na ang larawang nabubuo ay hindi maganda. Ang pagdududa ay hindi na isang binhi. Isa na itong puno na may malalalim na ugat sa aking dibdib. At ngayon, ang tanging pag-asa ko ay ang batang nurse na iyon. Ang babaeng nangahas na humawak sa aking kamay at bumulong ng isang babala. 10 minuto. Ang 10 minutong iyon ang magsasabi kung ako ba ay nawawala sa aking isip dahil sa kalungkutan o kung ako ay nasa bingit ng pagtuklas sa isang napakadilim na katotohanan. Bumukas ang pinto at pumasok si Nurse Reyes. Mas matindi ang takot sa kanyang mukha ngayon kaysa kanina. Mabilis niyang isinara at nilock ang pinto. At ang tunog ng pag-click ng lock ay nagdulot ng kaba sa aking dibdib. Huminga siya ng malalim, tila nag-iipon ng lakas ng loob at humarap sa akin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Ma'am Elena, nagsimula siya. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Alam ko pong mahirap paniwalaan ang sasabihin ko. Pwede po akong matanggal sa trabaho dahil dito, o mas malala pa. Pero hindi po kaya ng konsensya ko na manahimik na lang. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ano iyon, Hija? Sabihin mo sa akin. Tumingin siya sa aking mga mata at sa wakas, sinabi niya ang mga salitang babago sa lahat. Ang kapatid niyo po, si Ma'am Isabel, hindi po siya brain dead. Isang sandali ng katahimikan. Ang mga salita ay lumutang sa hangin. Hindi brain dead. Paulit-ulit kong narinig iyon sa aking isipan. Hindi. Brain. Dead. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumibol sa aking puso. Isang pag-asang matagal ko nang sinubukang patayin. Ano ang ibig mong sabihin? Nauutal kong tanong.
Nasa isang medically induced coma po siya, ma'am, paliwanag niya. Ibig sabihin, sinadya po siyang patulugin ng napakalalim gamit ang mga gamot. Oo, malubha ang kanyang kalagayan dahil sa aneurysm, pero hindi po siya wala ng pag-asa. Ang EEG niya, ang test para sa brain activity, ay mayroon pa pong naite-record na signal. Mahina, pero nariyan. Nagsimula siyang magsalita ng mas mabilis. Ang kanyang mga salita ay nag-uunahan. 2 araw na po ang nakalipas. Noong wala si Sir Marco at yung babaeng si Angela sa silid, sinubukan ko pong gawin ang isang pain response test. Kinuskus ko po ng mariin ang kanyang dibdib. Ma'am Elena, kumunot po ang noo niya. Nag-grimace po siya. Iyon ay isang reaksyon sa sakit. Ang isang taong brain dead, hindi po sila nakakaramdam ng sakit. I know why. If you wanna form it into the first, ang bawat salita niya ay parang isang patak ng malinaw na tubig sa aking nauuhaw na kaluluwa. Ang aking pagsasanay bilang isang nurse ay bumalik. Alam ko ang sinasabi niya. Tama siya. Ang pain response ay isang mahalagang senyales. Pero ang mga report ng doktor, sabi ko. Ang mga report po ay base sa mga assessment na ginagawa kapag naroon si Sir Marco. Sagot niya. At napansin ko, palagi siyang nagpupumilit na naroon siya kapag sinusuri ng mga doktor si Ma'am Isabel. At nakita ko siyang kausap si Dr. Santos. Nakita ko siyang may inabot na sobre. Dito na nagsimulang gumuho ang mundo ko. Ang hinala ko kay Dr. Santos. Ang sobre. Ang lahat ay nagkakaroon ng katuturan sa isang nakapangingilabot na paraan. Kinuha ni Nurse Reyes ang kanyang cellphone. Hindi lang po iyon, ma'am. 2 gabi na po ang nakalipas. Hindi ako makatulog. May kung anong bumabagabag sa akin. Kaya bumalik po ako sa ospital, bandang 2:00 ng madaling araw, para silipin si Ma'am Isabel. Ipinakita niya sa akin ang screen ng kanyang telepono. Naabutan ko po sila, si Sir Marco at si Angela. Nasa loob sila ng silid. Ang IV bag po ay bago. Pero wala po sa schedule ng gamot ang pagpapalit nito. Kaya pagkaalis nila, kinunan ko po ng litrato. Ipinakita niya sa akin ang mga larawan. Ang una ay isang malabong kuha ni Marco na nakayuko sa IV pole ni Isabel, ang kanyang likod ay nakaharap sa pinto. Ang pangalawa ay si Angela, nakatayo malapit sa pinto, tila nagbabantay. At ang pangatlo, ang pinakamalakas na ebidensya, isang close-up ng label ng IV bag. Malinaw na nakalista doon ang isang uri ng sedative, isang pampakalma, sa dosis na alam kong napakataas para sa isang pasyenteng nasa ganoong kondisyon. Ipinagbigay alam ko po ito sa aking supervisor. Patuloy ni Nurse Reyes. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa pagpipigil ng iyak. Pero kinausap siya ni Dr. Santos. Sinabi ni Dr. Santos na siya ang nag-utos ng pagbabago sa gamot at nakalimutan lang niyang i-update ang chart. Binalaan niya ako. Sinabi niya na kung mag-aakusa pa raw ako ulit, tatanggalin niya ako sa trabaho. Naramdaman ko ang galit na umaakyat sa aking lalamunan. Galit para sa batang nurse na ito na sinubukang gawin ang tama pero tinakot. Galit para sa kapatid ko na walang kalaban-laban. Bakit nila ginagawa ito? Tanong ko, kahit na may ideya na ako. Nag-atubili siya. Kasi po, kahapon, narinig ko silang nag-uusap sa pasilyo. Akala nila walang nakakarinig. Narinig ko yung pangalan ng kapatid nyo at narinig ko ang tungkol sa isang life insurance. Isang malaking halaga raw po. Mga 175 milyong piso. At pinag-uusapan nila ang paglipat sa isang lugar na tinatawag na Cayman Islands. 175 million. Ang halaga ng buhay ng kapatid ko. Iyon pala ang lahat. Ang bahay na nagkakahalaga ng 120 million. Ang mga investment. Ang insurance. Ang aking kapatid ay mas mahalaga sa kanila kung siya ay patay. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng hinala, ngayon ay isa ng malinaw at nakasisindak na katotohanan. Sila, sinusubukan nilang patayin ang aking kapatid at kailangan nila ang aking pirma para maging legal ang lahat. Ang 10 minuto ay tapos na, ngunit ang laban
ay ngayon pa lang magsisimula. Ang pagkabigla na naramdaman ko ay dahan-dahang napalitan ng isang damdaming matagal ko nang hindi naramdaman. Isang malamig at matalas na galit. Ang galit ng isang ate na nakitang sinasaktan ang kanyang bunso. Ang galit ng isang nurse na nakasaksi sa pinakamatinding paglabag sa sinumpaan nilang tungkulin. Ang kalungkutan ay nariyan pa rin, pero ngayon, mayroon na itong kasamang determinasyon. Hindi ako iiyak. Hindi ngayon. Kailangan kong mag-isip. Kailangan kong kumilos. Tumingin ako kay Nurse Reyes. Nakita ko sa kanyang mga mata ang takot, ngunit nakita ko rin ang tapang. Salamat sa iyo, Hija, sabi ko. At sa pagkakataong ito, ako naman ang humawak sa kanyang nanginginig na mga kamay. Salamat sa hindi mo pananahimik. Ngayon, kailangan nating kumilos ng mabilis at ng matalino. Ano po ang gagawin natin, ma'am? Tanong niya. Ang aking isip, na tila natulog sa loob ng 3 araw, ay biglang nagising. 40 taon sa emergency room, tinuruan ako nito na mag-isip sa gitna ng kaguluhan. Kailangan natin ng ebidensya na hindi nila matatanggi, sabi ko. Ang mga litrato mo ay malakas na ebidensya, pero sasabihin nilang gawa-gawa mo lang iyan. Ang salita mo laban sa salita ng isang doktor at isang mayamang tao. Kailangan natin ng higit pa. Nagsimulang umikot ang mga engranahe sa aking utak. Una, sabi ko, kailangan natin ng isang alyado. Isang doktor na hindi nila kontrolado. Mayroon ka bang kilala? Isang taong matapat at may posisyon, hindi siya nag-atubili. Si Dr. De La Cruz po. Siya ang pinuno ng neurology. Matanda na po siya, old school, strikto, pero napakabait at napakatapat. At hindi po sila magkasundo ni Dr. Santos. Perpekto. Kailangan mong puntahan si Dr. De La Cruz ngayon din. Sabihin mo sa kanya ang lahat. Ipakita mo ang mga litrato. Sabihin mo sa kanya na suriin ang chart ni Isabel, lalo na ang dosage ng mga gamot. Kailangan nating makuha ang kanyang opinyon bilang isang eksperto. Paano po kung hindi siya maniwala? Nag-aalalang tanong ni Reyes. Maniniwala siya, sabi ko nang may kumpiyansa. Ang isang mabuting doktor ay nakakaramdam kung may mali. At ang ebidensya mo ay magsasalita para sa sarili nito. Pangalawa, patuloy ko, kailangan natin ng access sa security cameras. Sinabi mo na may kaibigan ka sa security office? Tumango siya. Opo, si Marcos po. Mabait po iyon. Mabuti. Kailangan mong hilingin sa kanya na i-pull ang lahat ng footage mula sa camera na nakatutok sa pasilyo ng ICU at, kung mayroon, sa loob mismo ng silid ni Isabel. Kailangan natin ang lahat ng kuha sa nakalipas na 72 oras, lalo na sa mga oras na si Marco at si Angela lang ang nasa loob. At pangatlo, ito ang pinakamapanganib na bahagi, sabi ko habang tinitingnan siya ng diretso sa mata. Ako ang bahala dito. Babalik ako sa silid. Sasabihin ko sa kanila na handa na akong pumirma, pero hindi ako pipirma. Gagawa ako ng paraan para maantala ang lahat. Magtatanong ako. Hihingi ako ng mga paliwanag. Bibigyan ko kayo ng oras. Kinuha ko ang aking cellphone. Isang bagay pa. Karamihan sa mga silid sa ICU ay may audio monitoring para sa kaligtasan ng pasyente. Alam mo ba kung paano i-activate iyon mula sa nurse station nang hindi nila nalalaman? Nag-isip siya saglit. Opo ma'am, pwede po. Kung i-activate ko po ito, lahat ng pag-uusapan sa loob ng silid ay maire-record. Gawin mo, utos ko. I-record mo ang lahat. Bawat salita, baka may masabi silang magpapatunay sa kanilang kasalanan. Ang mukha ni Nurse Reyes ay napalitan ng determinasyon. Ang takot ay unti-unting nawawala. Tumango siya. Gagawin ko po, Ma'am Elena. Bibigyan kita ng 20 minuto, hindi 10, sabi ko. Sasabihin ko kay Marco na kailangan ko ng medical clarification tungkol sa mga form. Pumunta ka na. Mag-ingat ka, Hija. Kayo rin po, ma'am. Nang lumabas siya ng silid, huminga ako ng malalim. Ang plano ay simple, ngunit mapanganib. Isang maling galaw lang, at malalaman nila na may alam na tayo. Kung mangyari iyon, baka mas mapabilis pa nila ang kanilang masamang balak
Inayos ko ang aking sarili. Itinuwid ko ang aking likod. Pinahid ko ang anumang bakas ng luha sa aking mukha. Ang papasok sa silid na iyon ay hindi na si Elena, ang nagluluksa nagkapatid. Ang papasok doon ay si Elena, ang retiradong nurse, si Elena. Ang tagapagtanggol, handa na akong harapin ang mga ahas na nag-aabang sa aking kapatid. Bumalik ako sa silid ni Isabel na may dalang bigat sa aking dibdib, ngunit may maskara ng kalmado sa aking mukha. Ang mga taon ng pagsasanay sa emergency room, kung saan ang isang maling emosyon ay maaaring magdulot ng panik, ay nagsilbing sandata ko ngayon. Pagpasok ko, agad na tumayo si Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng huwad na pag-aalala, ngunit ang kanyang ang mga mata niya ay nakatutok sa mga papel sa lamesa. Ate Elena, sa wakas, handa ka na ba? Si Angela ay nakatayo sa kanyang tabi, mas malapit pa kaysa kanina. Napansin ko sa unang pagkakataon na magkahawak ang kanilang mga kamay. Hindi na nila ito itinatago. Halos, sagot ko. Dahan-dahan kong kinuha ang mga papel. Hinawakan ko ito na parang napakabigat. Pero bago ako pumirma, kailangan ko lang maintindihan ang ilang bagay. Alam mo na, bilang isang nurse, gusto kong masiguro na ginagawa natin ang tamang bagay para kay Isabel. Nakita ko ang bahagyang pagkunot ng noo ni Marco. Isang maliit na senyales ng pagkainip. Ano pa ba ang kailangan mong maintindihan, ate? Naging malinaw na ang mga doktor. Brain dead na si Isabel. Wala nang pag-asa. Alam ko na iyon ang sinabi ni Dr. Santos. Sagot ko. Nagkukunwaring binabasa ang mga dokumento. Ang aking mga mata ay nasa papel. Pero ang aking buong atensyon ay nasa kanila. Pero naisip ko lang. Paano ang second opinion? Palaging sinasabi ni Isabel na gusto niyang subukan ang lahat ng opsyon. Baka dapat kumonsulta muna tayo sa ibang neurologist bago natin gawin ito. Wala nang oras para diyan. Biglang sabat ni Angela, bago niya napansin ang kanyang pagkakamali, at biglang nagbago ng tono. Ang ibig sabihin ni Marco ay pahahabain lang natin ang kanyang paghihirap at ang hindi maiiwasan. Tama si Angela, mabilis na dugtong ni Marco. At sa totoo lang, ate, ang gastos ay lumalaki. Bawat araw na nakakabit siya sa mga makinang iyan ay nagkakahalaga ng libo-libo. Ayaw ni Isabel na ubusin ang kanyang yaman sa isang bagay na wala namang patutunguhan. At doon niya sinabi, ang unang pagkakamali. Ang kanyang isip ay nasa yaman, nasa pera, syempre, mahinahon kong sabi. Gusto ko lang masigurado na naiintindihan ko ng buo ang sitwasyon. Sabi mo, brain aneurysm, tama? Nakakita na ako ng mga pasyenteng may aneurysm dati. Karaniwan, mayroong CT scan, isang angiogram. Gusto kong makita ang mga scan ni Isabel para lang maintindihan kung ano talaga ang nangyari sa bunso kong kapatid. Ang mukha ni Marco ay nagsimulang mamula. Nagawa na ang mga scan. Nagpakita ito ng matinding pagdurugo. Nasa kay Dr. Santos ang mga resulta. Gusto ko pa ring makita ang mga iyon, giit ko. At gusto ko ring maintindihan ang timeline. Sabi mo, nag-collapse siya sa bahay. Ano ang ginagawa niya noong nangyari iyon? Nakita ko siyang nag-isip. Isang saglit na pag-aatubili. Nasa taas siya. Narinig ko ang isang kalabog. Anong oras iyon? Mga 9:00 ng umaga. At tumawag ka agad ng 911? Isang mas mahabang paghinto. Mas matagal. Tiningnan ko muna siya. Sabi niya. Sinigurado kong humihinga siya. Gaano katagal bago ka tumawag? Tanong ko, habang tinititigan siyang mabuti. Hindi ko alam, ate. Siguro, 10 minuto. Nabigla ako. Ang 10 minuto ay napakatagal na panahon para sa isang taong dumudugo ang utak, ang sabi ko. Ang bawat salita ay may bigat. Bawat segundo ay mahalaga. Hinawakan ni Angela ang kanyang kamay nang mas mahigpit. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya sa isang napakahirap na sitwasyon. Sigurado akong ginawa niya, sabi ko, bago ko ibinaling ang aking atensyon kay Angela. Angela, napakalaking tulong mo sa amin. Gaano katagal mo nang kilala si Marco?
Nakita ko siyang natigilan, hindi handa sa tanong. Sa ospital lang po, tulad ng sabi ko. Bilang isang volunteer. Anong ahensya ka nga pala? Gusto ko sanang padalhan sila ng sulat ng pasasalamat para sa iyong dedikasyon. Hindi na kailangan niyon, matigas na sabi ni Marco. Ate Elena, ang mga tanong na ito ay hindi na mahalaga. Ang tanging mahalaga ay ang kondisyon ni Isabel na wala ng pag-asa. Ngayon, pipirmahan mo ba ang mga papel na ito o hindi? Ang kanyang pasensya ay ubos na. Ang kanyang boses ay mayroon ng bahid ng pagbabanta. Tumingin ako sa kapatid ko na nakahiga ng tahimik, ang mga makina ang humihinga para sa kanya, nagbabantay, pinapanatili siyang buhay sa kabila ng pagsisikap ng isang tao na gawin ang kabaligtaran. Isa na lang, sabi ko, isa na lang ang hihilingin ko. Gusto kong magpaalam ng maayos. Mag-isa. 5 minuto lang kasama ang kapatid ko. At pagkatapos, pipirma na ako. Hindi siya makatanggi. Ang pagtanggi sa isang simpleng kahilingan na tulad noon ay magmumukha siyang isang halimaw. Sige, sabi niya nang may pagtitimpi. 5 minuto, maghihintay kami sa labas. Habang papalabas sila, may ibinulong si Marco kay Angela na hindi ko narinig. Ngunit nakita ko ang paraan ng pagtingin niya sa mga papel sa lamesa. Nakita ko ang pagdampi ng kanyang daliri sa panulat, na para bang sinisigurado na naroon pa rin ito. Ang aking simpleng pagtatanong ay gumawa ng epekto. Sila ay kinakabahan. At iyon mismo ang kailangan ko. Sa sandaling sumara ang pinto at naiwan akong mag-isa, kasama si Isabel, ang bigat ng aking pag-arte ay biglang nawala. Lumapit ako sa kama, ang aking mga tuhod ay nanghihina. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Mainit pa rin ito. Buhay. Ang makinang nagbibigay ng ritmo sa kanyang paghinga ay umuugong ng mahina. Isang tunog na sa loob ng 3 araw ay simbolo ng kawalan ng pag-asa. Pero ngayon ito ay tunog ng isang laban. Isabel, bunso, bulong ko, ang aking boses ay basag na dahil sa pinipigilang emosyon. Kung naririnig mo ako, lumaban ka. Huwag kang susuko. Nandito lang si ate. Palagi akong nandito para sa'yo. Ipinatong ko ang kanyang kamay sa aking pisngi at ipinikit ko ang aking mga mata, dinarasal ang isang himala. At doon, sa ilalim ng aking palad, naramdaman ko ito. Isang napakaliit na paggalaw, isang bahagyang pagkurba ng kanyang mga daliri. Napakabilis, na kung hindi ko ito inaasahan, aakalain kong imahinasyon ko lang. Pero hindi. Totoo iyon. Ang kapatid ko, lumalaban siya. Bago pa man matapos ang 5 minutong ibinigay sa akin, bumukas ng bahagya ang pinto. Pumasok si Nars Reyes, mabilis at tahimik na parang isang anino. Ang kanyang mukha ay hindi na puno ng takot. Ngayon, ito ay nag-aalab sa determinasyon at galit. Hawak niya ang isang tablet. Ma'am Elena, sabi niya sa pinakamahinang boses na kaya niya. Nakausap na po namin si Dr. De La Cruz. Tiningnan niya ang chart. Tiningnan niya ang mga litrato ko. Galit na galit po siya. Kinumpirma niya, ang dosis ng pampakalma sa katawan ng kapatid niyo ay 3 beses na mas mataas kaysa sa dapat. Sabi niya, ito raw ay sapat na para patulugin ng malalim ang isang kalabaw. Agad niyang ipinag-utos na bawasan ang gamot at palitan ng purong dextrose para linisin ang sistema niya. Ang bawat salita niya ay isang kumpirmasyon, isang patunay, pero hindi lang po iyon ang dala ko, dagdag niya, at iniabot sa akin ang tablet. Nakuha na po namin ang security footage. Si Marcus, tinulungan niya kami. Kinuha ko ang tablet. Nanginginig ang aking mga kamay habang pinipindot ang play. At doon, sa maliit na screen, napanood ko ang 72 oras ng kasalanan ni Marco na ipinakita sa mabilis na paraan. Nariyan ang mga eksena kung saan palihim siyang nag-aayos ng IV drip tuwing walang nurse na nakatingin. Nariyan siya at si Angela sa isang madilim na sulok ng pasilyo, naghahalikan na parang mga kabataang hindi mapigilan ng sarili.
Ilang metro lang ang layo mula sa silid kung saan nakaratay ang kanyang asawa. Nariyan ang pinakamalinaw na kuha sa parking lot ng ospital. Si Marco, nakikipagkita kay Dr. Santos. Walang pag-aalinlangan, inabot ni Marco ang isang makapal na Manila envelope at mabilis itong itinago ni Dr. Santos sa loob ng kanyang coat. Ang halaga ng isang buhay, nakalagay sa isang sobre. Ang halaga ng isang sinumpaang tungkulin. At pagkatapos, ang pinakamasakit sa lahat. Ang footage mula sa araw na nag-collapse si Isabel. Isang kamera sa kanilang bahay, nakatutok sa pasilyo sa itaas, alas 8 ng umaga. Lumabas si Marco mula sa kanilang silid, lumingon sa kaliwat kanan na parang may itinatago. At pagkatapos, pumasok siyang muli at sa kanyang kamay, isang hiringgilya. Isang maliit na hiringgilya na may lamang likido. Ang pinto ng kanilang silid ay bahagyang nakabukas at sa siwang na iyon, kitang-kita si Isabel, natutulog pa ng mahimbing sa kanilang kama. Pumasok si Marco, pagkalipas ng ilang minuto, lumabas siya, wala na ang hiringgilya sa kanyang kamay. Pagkalipas ng 30 minuto, ipinakita ng footage si Marco na tumatakbo palabas ng silid, sumisigaw. Hawak ang kanyang telepono, umiiyak, umaarte. Ang hangin ay tila naubos sa aking mga baga. Hindi lang pala niya ito plinano sa ospital. Sinimulan niya ito sa kanilang sariling pamamahay. Sa kanilang sariling kama. Siya ang dahilan ng lahat. Siya ang nagdulot ng aneurysm. Siya ang nagturok sa kapatid ko. Siya ang may gawa nito, hirap kong sabi. Ang pagtataksil ay napakalalim, napakadilim, na halos hindi ko ito kayang isipin. Tumawag na po si Dr. De La Cruz sa pulis at sa security ng ospital, sabi ni Nurse Reyes. Papunta na po sila. Pero ma'am, malapit nang mapansin ni Marco na may mali. Masyado na tayong matagal. Kailangan natin siyang mapanatili dito. Ibinigay ko pabalik ang tablet. Ang lamig sa aking puso ay naging yelo. Ang galit ko ay naging bakal. Ako na ang bahala, sabi ko sa isang boses na hindi ko na halos makilala. Isang boses na matigas at walang anumang emosyon. Tapos na ang pag-arte. Oras na para iladlad ang bitag. Lumabas ako ng silid. Ang aking bawat hakbang ay may bigat, may layunin. Nakita ko sila sa waiting area, si Marco at Angela, nakatayo ng magkalapit, nagbubulungan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkainip. Nang makita nila ako, bigla silang naghiwalay, na parang mga magnanakaw na nahuli sa akto, pero huli na ang lahat. Nakita ko ang lahat. Handa na akong pumirma, sabi ko. Ang aking boses ay walang laman, walang emosyon, na tila pagod na ako sa lahat. Isang malawak na ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa mukha ni Marco, isang ngiting puno ng kasakiman. Hindi niya ito napigilan. Salamat sa Diyos, Ate Elena, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na pasasalamat. Ginagawa mo ang tamang bagay. Magpapasalamat si Isabel sa iyo. Magpapasalamat? Naramdaman ko ang pait sa aking dila, pero pinigilan ko ang sarili ko. Hindi pa oras. Naglakad kami pabalik sa silid. Ang tatlo sa amin. Ang bawat hakbang ay parang isang martilyo na pumupukpok sa huling pako ng kanilang kabaong. Pagpasok sa loob, kinuha ko ang panulat. Naramdaman ko ang kanilang mga mata na nakatutok sa bawat galaw ko. Ang paghinga nila ay tila huminto sa pag-aabang. Itinapat ko ang dulo ng panulat sa unang linya ng pirma. Hinawakan ko ito roon ng 1 segundo, 2 segundo, at pagkatapos, dahan-dahan, tumingala ako at tiningnan ko si Marco ng diretso sa kanyang mga mata. Bago ako pumirma, sabi ko, ang aking boses ay malamig at matalas na parang isang kutsilyo. May isa lang akong tanong. Nagbago ang ekspresyon sa kanyang mukha. Nawala ang ngiti. Napalitan ito ng pagkalito. At pagkatapos, isang bahid ng takot. Kailan mo sinimulang planuhin ang pagpatay sa kapatid ko? Ang katahimikan sa silid ay nakabibingi. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang tunog ng mga makina. Ang kulay sa mukha ni Marco ay biglang nawala. Naging puti ito na parang papel.
Si Angela naman ay napasinghap. Ang kanyang kamay ay napunta sa kanyang bibig. Ano? Anong pinagsasabi mo? Nauutal na sabi ni Marco. Ate, ang pagluluksa, nawawala ka na sa iyong isip. Nawawala ba ako sa aking isip? Binitawan ko ang panulat sa lamesa. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. O ang pagluluksa ba ang nagpadilat sa akin para mapansin ko na tinurukan mo si Isabel noong umaga na siya ay nag-collapse? Na nilulunod mo siya sa pampakalma para hindi siya magising? Na sinuhulan mo si Dr. Santos ng 3 milyong piso para pekein ang kanyang mga resulta? Kasinungalingan, sigaw ni Marco. Pero ang kanyang boses ay nanginginig. Halatang-halata ang kanyang takot. Wala kang pruweba. Sa totoo lang, marami kaming pruweba. Isang bagong boses ang pumuno sa silid. Isang boses na may awtoridad. Pumasok si Dr. De La Cruz. Ang kanyang mukha ay seryoso at galit. Sa likod niya ay 2 pulis na nakauniforme at 2 security guard ng ospital. Ang bitag ay nalantad na. Humarap si Dr. De La Cruz kay Marco. Mr. Thornton, ako si Dr. De La Cruz, pinuno ng neurology. Sinuri ko ang kaso ng iyong asawa at ako ay nasusuklam. Hindi lang naging kriminal na kapabayaan ang pangangalaga sa kanya, kundi may malinaw na ebidensya ng sinasadyang pananakit. Sinubukang umatras ni Marco papunta sa pinto pero hinarangan na ito ng mga security guard. Ang silid na dati ay simbolo ng kanyang plano, ngayon ay naging kanyang kulungan. Kalokohan ito. Gusto kong makausap ang abogado ko, sigaw niya. Magkakaroon ka ng pagkakataong iyan, sabi ng isang pulis, habang inilalabas ang kanyang posas. Ang tunog ng pag-click ng metal ay parang musika sa aking pandinig. Richard Thornton, ikaw ay inaaresto sa salang attempted murder at conspiracy to commit murder. May karapatan kang manahimik. Sinubukang tumakbo ni Angela, pero madali siyang nahuli ng pangalawang pulis, Cassidy Morrison. Sabi ng pulis, na nagpapakita na alam na nila ang tunay niyang pangalan. Ikaw ay inaaresto rin. Bilang isang kasabwat, habang inilalabas sila, si Marco ay nagsisisigaw tungkol sa mga maling akusasyon. At si Angela naman ay humahagulgol. Ang kanyang maskara ng pagiging sopistikada ay tuluyan nang natanggal. Sa wakas, ang kasamaan ay nahubaran. Ang hustisya, kahit na antala, ay nagsisimula ng gumulong. Nang mailabas na sila mula sa silid, ang tensyon na bumalot sa amin sa loob ng ilang araw ay biglang nawala. Ang natira na lang ay ang nakabibinging katahimikan at ang mahinang tunog ng mga makina na patuloy na nagbabantay kay Isabel. Naramdaman ko ang pagod na gumapang sa aking buong katawan. Naramdaman kong nanghina ang aking mga tuhod. At kung hindi ako inalalayan ni Nars Reyes, baka bumagsak na ako sa sahig. Humarap sa akin si Dr. De La Cruz. Ang kanyang mukha ay lumambot, napalitan ng simpatiya. Ma'am Elena, ang kapatid niyo po ay ililipat na namin sa ibang unit. Isang mas secure na silid sa ilalim ng aking direktang pangangalaga. Ang mga nurse na pinagkakatiwalaan ko lang ang papayagan kong lumapit sa kanya. Tiningnan niya si Nars Reyes at ngumiti. Tulad ni Nars Reyes dito, magiging maayos po ba siya, Doc? Tanong ko. Ang boses ko ay halos pabulong. Ang susunod na ilang araw ay magiging kritikal. Matapat niyang sabi. Kailangan nating hintayin na mailabas ng kanyang katawan ang lahat ng lason na ipinasok sa kanya. Pero oo, naniniwala akong may malaki siyang pag-asa na gumaling. Dahil sa inyo at sa katapangan ng batang nurse na ito, nahuli natin ito sa tamang oras. Tumingin ako kay Nars Reyes. Ang batang babaeng ito na isinugal ang lahat para sa isang pasyenteng halos hindi niya kilala. Walang salitang sapat para ipahayag ang aking pasasalamat. Salamat, bulong ko. Ang mga luha na matagal kong pinigilan ay nagsimula ng tumulo. Salamat. Iniligtas mo ang buhay ng kapatid ko. Ngumiti siya sa gitna ng kanyang sariling mga luha. Ito po ang aming sinumpaang tungkulin, di ba po? First, do no harm. Una sa lahat, huwag manakit, isang simpleng pangungusap, ngunit sa araw na iyon,
Naintindihan ko ang tunay na bigat at kahulugan nito. Sa mga sumunod na araw, ang buong lawak ng pagtataksil ni Marco ay unti-unting nabunyag. Ang mga pulis, gamit ang security footage at ang testimonya ni Dr. De La Cruz, ay nakakuha ng search warrant para sa bahay ni na Isabel at Marco. Natagpuan nila ang mga vial ng sedative sa opisina ni Marco. Natagpuan din nila ang mga flight ticket papuntang Cayman Islands. Nakabook para sa isang araw pagkatapos ng planong pagkamatay ni Isabel. Ang lahat ay nakaplano ng mabuti. Buwan, kung hindi man taon, ang ginugol niya sa paghahanda nito. Si Cassidy Morrison pala, o Angela, ay isang babaeng nakilala niya sa isang kumperensya 1 taon na ang nakalipas. Nagsimula ang kanilang relasyon, at nang mabanggit ni Isabel na gusto niyang baguhin ang kanyang huling habilin para mag-iwan ng mas malaking bahagi sa mga charity, nagpanik si Marco. Kailangan niyang mamatay si Isabel bago pa niya mabago ang anumang dokumento. Ang iniksyon na ibinigay niya ay isang maingat na kalkuladong dosis na idinisenyo para magdulot ng stroke o aneurysm na hindi magmumukhang lason. Ang 3 milyong pisong suhol kay Dr. Santos ay natagpuan sa isang safety deposit box sa ilalim ng pangalan ng doktor. Si Dr. Santos ay agad na inaresto, tinanggalan ng lisensya, at naharap sa mga kaso ng conspiracy at medical fraud. Habang ang mundo ni na Marco ay gumuho, ang mundo naman namin ay dahan-dahang nabubuo muli. Ang hustisya ay hindi lang isang salita. Sa araw na iyon, nakita ko itong gumagalaw. Nakita ko itong kumikilos. At habang nakaupo ako sa tabi ng kama ni Isabel, hawak ang kanyang kamay at naghihintay, naramdaman ko ang isang kapayapaan na matagal nang nawala. Ang laban ay hindi pa tapos, pero ang pinakamalaking digmaan ay naipanalo na namin. Ang hustisya ay nagsimula ng manumbalik, 48 oras, 2 buong araw ng paghihintay, 2 araw ng pagdarasal, 2 araw ng panonood sa bawat pagtibok ng kanyang puso sa monitor, sa bawat pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib. Sa loob ng 2 araw na iyon, hindi ako umalis sa kanyang tabi. Doon ako natulog sa isang maliit na sofa. Doon ako kumain ng kakaunting pagkain na dala ng mga nurse. Ang aking mundo ay lumiit sa 4 na sulok ng silid na iyon sa ospital. At pagkatapos, sa hapon ng 2 araw, nang halos mawalan na ako ng pag-asa, nangyari ito. Una, isang bahagyang paggalaw ng kanyang mga pilik mata. Napakabilis, na inakala kong guni-guni ko lang. Ngunit pagkatapos, nangyari ulit. At isa pa, at pagkatapos, dahan-dahan, na parang isang bulaklak na sumisibol sa umaga, ang kanyang mga mata ay bumukas. Noong una, ang mga ito ay malabo, puno ng pagkalito, habang ang huling bakas ng mga gamot ay nawawala sa kanyang sistema. Gumala ang kanyang tingin, sa paligid ng silid, sa mga puting pader, sa mga makina, hanggang sa wakas, tumuon ito sa aking mukha, isang sandali ng katahimikan. At pagkatapos, ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka. Elena, ang kanyang boses ay mahina, paos, parang kaluskos ng tuyong dahon. Ngunit iyon ang pinakamagandang tunog na narinig ko sa buong buhay ko. Iyon ang boses niya. Nandito ako, bunso, sabi ko, habang ang mga luha ng saya ay dumadaloy sa aking mga pisngi. Nandito lang ako. Hawak kita. Anong nangyari? Mahabang kwento, sabi ko, habang pinipisil ang kanyang kamay. Pero ang maikling bersyon, ang asawa mo ay isang halimaw, at ikaw magiging maayos ka. Ang mga sumunod na linggo ay isang mabagal at mahirap na paglalakbay. Habang unti-unting lumalakas si Isabel, dahan-dahan ko ring ikinuwento sa kanya ang lahat. Bawat detalye ng kasinungalingan ni Marco, bawat piraso ng kataksilan. May mga araw na iiyak lang siya ng tahimik. May mga araw na puno siya ng galit. At may mga araw na tulala lang siya. Sinusubukang tanggapin ang katotohanan na ang lalaking minahal niya at pinagkatiwalaan sa loob ng 15 taon ay ang siya ring sumubok na kunin ang kanyang buhay. Ang paghilom ay hindi lang pisikal. Oo, mayroon siyang physical therapy
para palakasin muli ang kanyang mga kalamnan na nanghina. Mayroon siyang speech therapy para ibalik ang lakas ng kanyang pananalita. Ngunit ang pinakamabigat na laban ay ang emosyonal, ang paghilom ng isang pusong winasak, ang pagbuo muli ng isang tiwalang dinurog. 6 na buwan ang lumipas. Tumayo ako sa tabi ni Isabel sa isang korte para sa kanilang diborsyo. Mas payat na siya. Mayroon siyang bahagyang hirap sa paglalakad na sabi ng mga doktor ay maaaring hindi na tuluyang mawala. Ngunit siya ay buhay. Siya ay nakatayo. Siya ay isang mandirigma. Iginawad ng hukom sa kanya ang lahat. Bawat sentimo, bawat ari-arian, ang bahay, ang mga investment. Lahat ng pinaghirapan niya. Si Marco ay walang nakuha kundi ang kanyang selda sa bilangguan at ang habambuhay na pagsisisi. Paglabas namin ng korte, sa ilalim ng sikat ng araw, isinukbit ni Isabel ang kanyang braso sa akin. "Salamat ate," sabi niya nang mahina. "Salamat sa hindi mo pagpirma sa mga papel na iyon. Salamat sa pagtitiwala mo sa iyong kutob." Ngumiti ako. "Pasalamatan mo si Nars Reyes. Siya ang tunay na bayani." "Gagawin ko," sabi ni Isabel. Sa katunayan, nagtatag ako ng isang scholarship fund sa pangalan niya sa isang nursing school para sa mga estudyanteng nagpapakita ng pambihirang katapangan at integridad. Naglakad kami ng tahimik sandali. Pagkatapos, huminto si Isabel at tumingin sa akin. "Alam mo kung anong nakakatawa?" sabi niya. "Akala ni Marco mas mahalaga ako kung patay. Pero nagkamali siya. Mas mahalaga ako ngayong buhay ako. Makikita ko ang pagtatapos ng aking mga pamangkin. Matutuloy ko na ang biyahe ko sa Italia. At makakapagtestigo ako laban sa kanya sa korte." Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting matapang at puno ng lakas. At mabubuhay ako. Alam na, kahit anong subukan niyang kunin sa akin, nabigo siya. Sa sandaling iyon, alam ko, ang kapatid ko ay hindi lang nakaligtas. Siya ay muling nabuhay. Makalipas ang 9 na buwan mula ng gabing iyon sa ospital, natagpuan ko ang aking sarili sa isang lugar na dati ay nasa panaginip lang ni Isabel. Narito kami sa Palawan, nakaupo sa puting buhangin ng isang liblib na beach. Ang aming mga paa ay nilalaro ng maligamgam na tubig dagat. Ang hangin ay sariwa, may dalang amoy ng asin at kalayaan. Sa aming harapan, ang araw ay dahan-dahang lumulubog, ipinipinta ang kalangitan ng mga kulay kahel, rosas at ginto. Sa aking kanan, nakaupo ang aking kapatid, si Isabel. Ang kanyang buhok ay umiikli na ngayon, at may iilang hibla na ng kulay pilak, mga paalala ng kanyang pinagdaanan. Ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang, isang kislap na matagal kong hindi nakita. Hawak niya ang isang baso ng sariwang buko juice at sa kanyang mukha may isang ngiti. Isang tunay na ngiti. Sa aking kaliwa, nakaupo ang isang dalaga na naging bahagi na ng aming pamilya. Si Nars Reyes, o Jen, tulad ng gusto niyang itawag namin sa kanya. Siya ay nahihiya pa rin sa una nang imbitahan siya ni Isabel na sumama sa biyaheng ito, isang regalong pasasalamat daw. Pero ngayon, habang nakatingin siya sa karagatan, ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan. Ito raw ang kanyang unang bakasyon sa loob ng 2 taon. Tahimik lang kaming tatlo. Pinapanood ang dahan-dahang paglamon ng dagat sa araw. Walang kailangang sabihin. Ang katahimikan sa pagitan naming tatlo ay komportable, puno ng mga hindi nasasambit na pasasalamat at pag-unawa. Dito, sa paraisong ito, ang bangungot ng nakaraan ay tila milya-milya na ang layo. Ang mga pader ng ospital ay napalitan ng malawak na karagatan. Ang tunog ng mga makina ay napalitan ng ugong ng mga alon. Sa wakas, binasag ni Isabel ang katahimikan. "Alam niyo," sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Noong mga araw na nakahiga lang ako sa ospital, noong nagsisimula pa lang akong gumaling, may isang bagay akong palaging iniisip. Tumingin siya sa amin. Iniisip ko kung ano ang pakiramdam ng araw sa aking balat, kung ano ang lasa ng sariwang hangin, kung ano ang tunog ng mga alon.
Ang mga simpleng bagay na iyon ang mga bagay na pinanghawakan ko. At ngayon, patuloy niya, narito na ako. Nararamdaman ko ang lahat ng iyon. At higit pa, dahil kasama ko kayo, itinaas niya ang kanyang baso. Para sa mga pangalawang pagkakataon, sabi niya, itinaas ko rin ang aking baso. Para sa pakikinig sa ating kutob, dagdag ko, habang tinitingnan si Jen. Ngumiti si Jen at itinaas din ang kanyang baso. At para sa paggawa ng tama, sabi niya, kahit na nakakatakot, pinagdikit namin ang aming mga baso. Ang tunog ng clink ay simple, ngunit puno ng kahulugan. 3 babae, isang nakaligtas, isang tagapagtanggol, isang bayani. Pinagsama ng isang pangyayaring halos sumira sa aming lahat. Ngunit sa huli, ay mas nagpatibay sa amin. Habang iniinom namin ang aming mga inumin, naalala ko ang lahat. Ang bawat sandali, ang takot, ang pagdududa, ang galit, ang pag-asa, at naalala ko ang 10 minutong iyon. 10 minuto. Iyon lang ang naghiwalay sa buhay at kamatayan, sa hustisya at kasamaan. 10 minuto ng pagtitiwala sa isang estranghero, isang desisyon na nakabatay hindi sa lohika, kundi sa isang damdaming hindi maipaliwanag. Isang kutob, maraming beses sa ating buhay, nahaharap tayo sa mga sangandaan. May mga daan na maliwanag at madaling tahakin. Ang daan na sinasabi ng lahat na tama, at may mga daan na madilim, walang kasiguraduhan, ang daan na ibinubulong lang ng ating mga puso. Kadalasan, pinipili natin ang madali, ang ligtas. Pero, ang kuwentong ito ay nagturo sa akin na minsan, ang pinakamahalagang paglalakbay ay nagsisimula sa isang hakbang papunta sa dilim. Dala lang ang tiwala sa iyong sariling damdamin. Natapos ang paglubog ng araw, ang kalangitan ay napuno ng mga bituin. Nagkwentuhan pa kami ng matagal. Nagbahagi si Jen ng kanyang mga pangarap na mag-aral pa para maging isang doktor balang araw. Ang scholarship fund na itinatag ni Isabel ay makakatulong hindi lang sa kanya, kundi sa marami pang kabataang nurse na may puso at tapang. Si Isabel naman ay nagkwento tungkol sa kanyang mga plano. Plano niyang ibenta ang malaking bahay na iyon, ang bahay na puno ng masasamang alaala. Gusto niyang manirahan sa isang mas maliit na lugar, malapit sa dagat. Gusto niyang mag-volunteer sa isang lokal na charity. Gusto niyang gamitin ang kanyang pangalawang pagkakataon sa buhay para gumawa ng mabuti. Ang kwento ni Marco at Angela ay natapos sa bilangguan. Nahatulan sila ng habambuhay na pagkakakulong, walang pagkakataong magparol. Ang kanilang kasakiman ang nagdala sa kanila sa kadiliman. Ang aming pag-asa naman ang nagdala sa amin sa liwanag na ito. Kaya sa inyo na nanonood at nakikinig ngayon, sa inyo na marahil ay may sariling pinagdadaanan, may sariling mga pagdududa, ito ang aking iiwan sa inyo. Huwag ninyong balewalain ang maliit na tinig sa inyong kalooban. Ang tinig na nagsasabing may mali. Ang pakiramdam na hindi tama ang isang sitwasyon kahit na sinasabi ng lahat sa paligid mo na nag-overreact ka lang. Minsan, ang tinig na iyon ang iyong magiging gabay, ang iyong magiging tagapagtanggol. Kuwentuhan ninyo ako sa comment section. Naranasan niyo na bang magtiwala sa inyong kutob? Ano ang nangyari? Ang inyong kuwento ay maaaring maging inspirasyon sa iba. Maaaring maging babala, maaaring magligtas ng isang buhay. Kung naantig kayo sa kwentong ito, paki-share po ninyo. Dahil baka sa kung saang sulok ng mundo, may isang taong nahaharap sa kanyang sariling 10 minutong desisyon. Tiyakin natin, napipiliin niya ang tamang landas. Salamat sa panonood ng aming kwento. At laging tandaan, palaging magtiwala sa iyong instinct. Dahil minsan, iyon lang ang mayroon ka. At minsan, iyon lang ang kailangan mo.